Bigyan aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Ata, magpuri akong lubos. Buong lubod na inaawit ako ng Diyos sa aking Diyos. Tugon. Bigyan aking buhay sa Diyos na nabubuhay. Bakit ako nababahala? Bakit ako nangahapit? Sa Diyos ako ay aasa, at sa Kanya'y mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos kung tagapagligtas itong aking pagpupuri. Sa Kanya'y inalaga. Tugon. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita, makiisa sa pag-awit. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat haliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ikahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ang kasinungalingan, magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga ginigiliw kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sama ng mga taong nadirito ngayon, silang lahat ay nagbibigay ng huling pugay at pagpaparangal kay Aisa. At ngayon nga, bilang isang pamayanan, tayo ay magkakasama sa pananalangin sa Panginoon sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni Aisa. Hindi ganun kadaling tanggapin ang kanyang paglisan. Gayong ang bata-bata pa niya, 23 anyos lamang, at nandun siya sa kasagsagan ng kanyang, masasabi nating, karir niya, nagigitla tayo. Bakit? Doon sa punto ng kanyang buhay na ito, ay bigla na lamang, wala tayong muwang. All of a sudden, bigla na lamang siyang kukunin ng ating Panginoon. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin pagka ganito ang nangyayari sa ating buhay? Kadalasan ang kamatayan, hindi natin binibigyan ng pansin. At ayaw natin pag-uusapan ng kamatayan. Bakit? Sapagkat ang kamatayan ay talagang makapangyarihan. Walang sino man dito sa daigdig na ito na hindi yuyuko sa kapangyarihan ng kamatayan. Ang lahat ay
mapapasailalim ng kapangyarihan ng kamatayan. At kanya kinatatakutan natin ang pagdating nito sa ating buhay. At hindi natin batid ang lawig at lawak ng kapangyarihan ito. At anong naghihintay pagkatapos ng kamatayan? Kanya nga doon sa unang pagbasa natin sa Aklat ng Karunungan kay Solomon, sabi, akala daw natin yung mga namatay, yun yung mga napariwara, no? Pero sa ganang ating pananampalataya, iba ang ating pananaw, no? Ito ay ang karunungan ng Panginoon na hinayaan niyang kamatayan ay dumating sa kasaysayan ng sangkatauhan upang nang sa ganon ipamalas ng Panginoon ang higit niyang kapangyarihan. Bagamat lumisan si Aisa sa ating piling, hindi natin batid ang karunungan at lawig ng karunungan ng Diyos kung bakit minabuti ng Panginoon na kunin siya at mapasapiling niya. Nung namatay ang aking ina, ganon din ang aking pagdadalumabati. Ganon aking ina pa. Madasalin ang aking ina. Tinuturo ang matuwid sa amin. Bakit siya pa ang kinuha? No? Pero ngayong pari na ako, sabi ko sa sarili ko, buti na lang kinuha ng Diyos ang aking ina. Ako ay magpapalaga sa aking ina. Pero dahil wala na ang aking ina, kailangan kong batahin ang hamon ng buhay at natuto akong tumindig at nanatili sa seminaryo hanggang ako sa makatapos. Maaari ilan sa pamilya ninyo magtatanong kayo, bakit si Aisa? Bakit si Aisa? Siya ang aming sandigan. Teka, baka nakakalimot tayo sa Diyos. Ang kamatayan ay hindi lamang kay Aisa. Ang kamatayan pag dumarating sa atin ay mayroong mensahe sa bawat isa sa atin. At ito yung buhay na walang hanggan. Ngayon, mapalad pa rin kayo. Bakit? Sapagkat kakalingain kayo ng ating Panginoon. At maaaring dahil sa pagkakataong ito, kayo'y tinatawag ng ating Panginoon upang balang araw, kayo din ay maging instrumento ng ating Panginoon ng pag-asa sa inyong kapwa na makararanas din ng kapighatian sa paglisan ng kanilang mga mahal sa buhay. No? So ito yung kung minsan ay sinasabi natin, ang bigat naman, Father. Oo, mabigat. At mabuting mabigat. Mabuti yan. Dahil diyan napapatunayan ninyo na minahal kayo ni Aisa. Tagal, madaling mawawaglit sa inyong damdamin ang kanyang alaala. Ngunit dahil siya'y mabuti, daman-daman ninyo ang pagkawala ng kanyang kabutihan sa piling ninyo. Sana ito ay magbigay aral sa atin lahat na tayo ay nagpapakabuti, dahil tayo ay nagmamahal. Mahal ang kailan may hindi malilimutan. Ayan, matatandaan ninyo yan. Kahit kailan, yung mga acts of love of Aisa will never be forgotten. Hindi mawawagiti yan. Dahil yun, yung buhay na pinakita niya na tigib ng pag-ibig sa inyo. Kaya nga, nawawala yung microphone ko yung aking dalimhati ng lumisan ng aking ina dahil ako'y nanalig din sa Diyos. Sabi ko, hindi ko kaya ipagkaloob ang kaligayahang minimiti ng puso at diwa ng bawat nilalang. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Hayaan natin sila tanggapin ito sa Panginoon. Nananalig tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay napakabuti. At ito yung mga pagkakataon na hinahamon kayo para ipakita ninyo ang pananalig ninyo sa Panginoon na talagang nananalig kayo sa Kanyang kabutihan at hindi nyo pababayaan ang mahal sa inyo. Lalo na kung naging mabuti si Aisa. Hindi ko siya kakilala personally, but the mere fact of just looking at these people, why are they here, tells me a lot of things.
she became very significant person in their life, not necessarily in their entire life, but definitely these are fragments of